as of this time. Pero sana, sabi ni Engineer Baclao, sana sa pagpasok ng mga reports galing sa mga municipalities, sana walang nadisgrasya. Pero po, talagang dito po, zero casualty ang goal palagi. Kaya umaambon-ambon pa lang po, suspended na agad yung klase, suspended yung trabaho, para yung mga tao, naka-safety na sila lahat. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Hello po mga kababayan, mag-iikot-ikot tayo ngayong umaga kasi medyo malakas dito yung bagyong Christine. In fact, maraming lugar dito sa amin, sa Albay at sa buong Bicol region ang binaha. Ipakita ko sa inyo mga kababayan yung mga reports kagabi. Ayan po, sa kwan ito, Agos River, Bato, Camarines-Sur. Yan o. Ay, Libon Albay pala. Libon Albay. Yan po. Yung iba nasa bubong na nga po. Ito sa Baaw, Camarines-Sur. Mga kababayan, talagang matindi yung mga pagbaha. Yung iba nga inabot na yung second floor. Ito Santa Cruz, Libon. Ito yung dito sa amin, sa Legazpi. Lapu-Lapu, Tinago, Barangay Tinago, Lapu-Lapu, Legazpi. Yung Sentro Legazpi po. Ayan. Pero I think ngayon, kaya iikoka natin, iikotin namin ni Mrs. Kasi siguro, bumaba na rin po kasi humupa na yung napakalakas kahapon na pagbagsak ng ulan. So mag-iikot po tayo mga kababayan para alamin natin yung situation sa ating paligid. Yan, medyo maambon pa rin, madilim pa rin mga kababayan, napakakapal pa rin po ng tawag dito, kaulapan, at medyo umuulan pa, bumabagsak pa rin po yung ulan dito sa amin. At yung hangin naman po, medyo, kasi typhoon signal number 2 lang naman, hindi man masyadong may mga nakatayo pa nga na mga kahoy sa paligid at mga saging. Yan, nakatayo pa naman. May pailan-ilan mga kababayan na natumba na mga kahoy. As you can see sa paligid, ito yung aming yung lugar sa paligid. So nakita po ninyo. Ayan. So ang malakas po talaga, kaya nagbaha. Ang malakas talaga po yung bagsak ng ulan. So mag-ikot-ikot kami ni Mrs. para mag-inspeksyon sa paligid po. Alamin natin yung damage sa paligid. Gaano karami yung mga, siguro may mga bahay din maliliit na nasira. So ayos lang naman po mga kababayan, mga dahon-dahon lang na bumagsak. Pero sa report mga kababayan ng mga local stations dito, radio stations, ang sabi marami yung mga inilikas sa mga evacuation centers. Yan po ang paligid. Passable naman lahat dito. So stormy pa yung paligid namin dito sa lungsod ng Legazpi.
Yan po ang nasa paligid. Nagsisipaglabasan na rin po. Anong oras na ba? 7:49 in the morning ngayon. Sisipaglabasan na rin po yung mga tao. Siguro pupunta ng market. Baka bukas na. Kahapon isinara yung lahat ng mga pinawi. Lahat ng mga establishments dito. Medyo may ba pala dito sa areang to. Yan. Pero mababaw naman. Mababaw. Kagabi malalim to. Lampas toho dito, mga kababayan. Pero ngayon mga nasa 6 inches na lang siguro. Or ayan o. Umupa na rin po yung baha. Ito dati na naman talaga konting ulan dito sa may release ng PNR. Talagang mababa talaga ditong lugar na to. Yung flood control system dito noong mga nakaraang taon, around 1 billion yung flood control. Matagal na. Siguro mga more than 10 years. Sobra. Wala man pong epekto. Parehas pa rin. Talagang tumindi. O dito hanggang tuhod pa yata ito. O hindi. Hindi na aabot ito sa tuhod. Ito yung PNR, mga kababayan. Yan o. So humupa na rin yung tubig. Malalim na siya. So ito naman papunta dito sa aming Colossal Fitness Gym. May tubig din pala dito sa konti lang naman. So inspeksyonin natin yung aming Colossal Fitness Gym kung kumusta dito. Actually, walang problema dito sa lugar ng ito yung Colossal Fitness. Maayos naman sa paligid. Ito yung Landco Business Park, mga kababayan. Baka mamaya magbukas na sila. So punta tayo doon sa sentro ng Legazpi. Ikot-ikot lang kami. Dito may konting baha pa pala. Diyan sa parting yan baha. Yan may konting baha pa rito. Imperial Court Subdivision. Medyo mga mabababa talaga dito. Tingnan natin. Dito yata malalim pa yung baha. Tingnan natin kung makadaan dyan. Kadaan naman siguro. Ito yung lugar papuntang Rizal Street. Medyo flooded pa. Less than tuhod po. Dandaan lang tayo rito. So dito yung mga may lugar dito, mga kababayan, na yung mga residente in-evacuate, mga nasa maliliit na bahay. Yan lang naman yung in-evacuate. Karamihan naman sa bahay dito malalaki at matataas. May mga flooded pa pala.
Mamaya punta tayo doon sa Provincial Disaster sa Albay, Provincial Disaster Operation Center, para may makausap tayo mga kababayan at makakuha tayo ng update ng reports dito po sa Albay at saka sa Bicol Region. Dati itong lugar na to noong Typhoon Riming, yung napakalakas, binabaha ito. Yan, papunta sa aming dating istasyon. Lagi man dyan pong binabaha, konting kasi mababa. Ito pala, flooded pa rin. Ito yung Barangay Rizal, Legazpi City po, flooded pa rin po siya. Pero passable naman. Siguro less than sa tuhod. Pero kagabi po, lampas to dito. Sabi ng mga kasama namin sa radyo na umiikot-ikot. So flooded siya. Barangay Rizal, Legazpi. So kailangan hinay-hinay lang dito. Pero kagabi yata hindi ito madaanan. Yung kanina na pinakita ko sa inyong flooded, ito wala na rin. Lapu-Lapu Street. Kagabi at kahapon flooded itong lugar na to. So yan po, makikita ninyo mga kababayan. Kailangan nilang maglinis sa paligid muna. So hanggang ngayon kasi siyempre suspended pa yung trabaho at klase po. Kasi kailangan din maglinis muna sila sa bahay. Ayan. Ito yung sentro ng Legazpi. Kagabi flooded po ito. Ikot tayo. Quezon Avenue, Legazpi City, flooded ito. Yan papuntang Tirian, Embarcadero at Legazpi Boulevard. Lahat ito flooded kagabi. May flood pa nga na konti dito sa harap ng mall, LCC Mall. Yan, may bababa muna po. Yan flooded pa dyan sa lugar na yan So may tubig pa rin. Hindi pa siguro sila pwedeng magbukas ngayon. Yan. One way ito, may nagkuha na. May sumalubong na. Flooded pa rin po pala hanggang ngayon So ito mismo yung sentro ng Legazpi. Rizal Street, Legazpi City. Gold Street. Yan ikot tayo doon. Malapit sa dagat kasi siya, mga kababayan. At pag sumasalubong na, pag high tide, yung tubig dagat sumasalubong, kaya yung tawag dito, yung tubig ulan hindi na makaawas agad-agad, makadaloy papuntang dagat ng mabilis. So yan po, makikita ninyo po. Matubig pa rin po mga kababayan. Sentro ng Legazpi.
Ito yung Saint Raphael Church at Rizal Park dito sa kabila. So may mga tumirik na motorcycle. Medyo malalim pa yata dito. Tingnan natin. Kung medyo malalim, hindi na tayo didiretso. Ito yung sa Albay, Albay Doctors Hospital. Kaya pa naman kasi mataas naman itong sasakyan namin. Yan. Hanggang tuhod, medyo malalim pa yata. Hindi na tayo didiretso. Baka medyo malalim pa yata dito. Atras na lang tayo mga kababayan. Huwag nating isubo itong sasakyan dito. Baka magka-problema. Mataas pa pala. Mataas pa yung tubig. So atras na lang tayo. Parang kaya naman. Kaya naman siguro. Tuloy lang tayo. Mahinaon na. Hindi kanina kasi walang wala tayong nakitang ganito kataas na vehicle. Kaya naman siguro. Ay, umatras na rin. Umatras na rin sila. Ikot na sila. Umikot na rin sila eh. So ikot na lang po tayo. Hindi na tayo tutuloy kasi malalim yata. Malalim. Na tayong tumuloy. Ikot na lang tayo. Baka malubog tayo rito. Mahirap na. Malalim. Umuulan na naman. Baka kasi biglang tumas yung tubig dito. So iwas tayo mga kababayan. Malalim yung tubig. One way ito, pero hindi na sinusunod yung traffic. Kasi syempre hahanap ng mababaw. Talaga doon
Binaba talaga doon sa Piñaranda Street. Yan. Punta tayong Albay District, mga kababayan. Ito yung Ayala Malls kagabi. Kagabi malalim dito po hanggang lampas tuhod. So ibig sabihin napakalalim ng baha dito sa sentro ng Legazpi mismo. So ito yung ano, yung Trilon. Ayan o. Kahit dito kagabi, baha dito mga kababayan. Harap ng Ayala Malls, Legazpi. Pero ngayon wala na. Umupa na yung baha. Ito dito sa May Market, tingnan natin. Passable naman. Kaya, pero flooded pa rin po mga kababayan, papuntang Legazpi City Public Market. Yan po. Medyo bumabagsak na naman yung ulan. Medyo makapal pa po mga kababayan yung kaulapan. May mga lumalabas na. May pako doon ah. Delikado. Delikado mag ano po sa baha. Baka may mga pako sa ano, nasirang ano, mga establishments. Okay naman pala dito sa market oh. Ito yung market. Ito sa bandang ano, kanan. May mga tao na nga. So, punta tayo sa ano, sa Albay District. Ito yung Pacific Mall. Yan, Pacific Mall. Landco Business Park. Dito yung aming Colossal Fitness Gym. Medyo mataas itong konti, kaya ako hindi masyado ito binabaha, itong area ito. Ditong portion lang sa may PNR, sa may Riles. Yan, itong portion na to, binabaha ito, medyo mababa. Nagsisipaglabasan na yung mga tao kasi pasado alas 8 na, 8:10 in the morning dito sa lungsod ng Legazpi sa Pilipinas po. So hinay-hinay tayo dito kasi baha. Yan po. Lumalakas na naman po mga kababayan yung ulan. Tingnan natin dito po sa may SM City Legazpi kung may tubig pa. Sabi kagabi may konting baha dito, pero itong lugar na to papuntang terminal. Ayan o. Yung bandang kanan po, yan ang SM. Yan, ito yung SM o, bandang kanan. Yung ano, yung may Manoy Wilbert Lee, yung tatakbong senador oh. Yan ang terminal kasi sila yung contractor dyan, yung company niya, yung nagpagawa niyan. Ito yung SM oh. May kahoy pala na natumba. Ayan oh.
natumba siya. Ewan ko kung magbubukas sila ngayon. Baka magbukas na sila. Wala man palang baha dito sa terminal at sa SN. Maayos naman. So punta tayo doon sa sa Albay District. Ikot tayo dito. Yan. Ikot tayo. Papunta itong Albay District po. Itong Gibara subdivision ba to? Ito. Tama. Dati binabaha to nung panahon. Ewan ko, kagabi siguro baka baha dito. May traffic nga eh. Pero baka passable naman. Baha nga. Baha siya. Passable naman. May nakadaan. Tricycle at kotse. Pwede tayong dumiritso. Kaya naman. Mataas naman yung ating sasakyan. MUX kasi ito. Isuzu MUX. Yun ang dahilan po kung bakit we prefer na mataas yung sasakyan dapat. Kasi pag ganitong panahon, ayan, talagang problema pag mababa yung sasakyan. Baha pa din pala. Pero noong Riming, umabot sa bubong sa Kisame yung baha dito. Yan, kaya naman. So kagabi yata dito baha pa rin. Baha din dito kagabi kasi maputik po. So ito Rizal Street na to, papuntang Albay District. Medyo mataas dito ng konti ang lugar. Hindi na to inaabot ng baha. Pero nung Riming, kahit dito baha. Yan. Kaya inayos na rin kasi yung mga barangay kabangan nito. Inayos na rin kasi ito yung St. Agnes Academy, yung sa sa kanang parte, St. Agnes Academy to. Marami sigurong mga kababayan nating Bicolano, taga Legazpi na nasa ibang bansa nakapag-aral dito po. Ito yung exclusive school noon for ladies, for women. Pero ngayon pati mga boys hanggang high school lang sila. Nakapag-enroll na rin po dyan. So ito na po yung Albay District, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. So punta tayo doon sa operation center ng Albay Provincial Disaster Coordinating Council para may makausap po tayo, makapag-update kung may casualty ba, kasi may mga malalalim po dito na binaha. Yung Libon sa 3rd District, sa Pulangi, sa 1st District naman po yung Malilipot, Malinaw. Yun ang mga mababang lugar. So kuha tayo ng information
Yan na nakikita po ninyong building, Divine Word College siya. Divine Word College of Legazpi. At yung sa dulo, yun ang Albay Cathedral. At dito sa kanan, yan po sa may kutsing puti. Ito yung Albay Capitol. Yan o. Sa kanan, bandang kanan. Albay Provincial Capitol. Yung Liñaranda Park, inaayos po. Yan o. Nababakuran ng yero na green. Under construction po. Rehabilitation. Ay, total construction pala. Sinira lahat. Yung Capitol Annex po nakikita ninyo sa may kahoy. O, ito na yung Albay disaster Apsimo. Yan yung building yan, White House, White Building. Yan yung operation center. So dito tayo pupunta para alamin yung mga balita. Tawag dito, Albay Provincial Safety and Management Office. Yan po. At traffic siguro, maraming nagkukuha ng report. Hanap tayo ng parking. Dito na lang. May mga ambulance. One way pala rito. Garahe muna tayo dito. So ito po, labas muna tayo rito. Kausapin natin yung ilang mga opisyal dito sa Albay po. Albay Provincial Operator po ito. Yan paligid po. Stormy pa. Albay Capitol. Sino nandito? Si ano? Pasok tayo rito. Kuha tayo ng reports. Dito tayo, mga kababayan. Kuha tayo ng report. Dito po, yung Apsimo. Mga kababayan, ngayon, nandito yung ating tukayo, kaibigan natin, at kasama nung ako active pa sa, sa mainstream media. Talagang sila yung aming mga kapartner sa mga disaster operations po. Si Engineer Dante Baclao. Ngayon, siya po yung acting ano ka po dito? OIC Operations Officer ng Apsimo. OIC Head ng Apsimo. Apsimo. Ano nga yung Apsimo? Albay Public Safety and Emergency Management Office. Engineer, nakita ko kagabi, nabigla nga ako kasi ako hindi na nakatutok sa mga local events, pero nang bumagsak yung ulan ng malakas, nakita ko parang kung sa Bicol nataraka. Maraming mga lugar yung lumubog dito sa lalawigan, sa Albay at pati sa buong Bicol region. Dito po sa Albay, anong lugar po yung pinakang matindi na tinamaan ng baha dahil sa malakas na ulan kay Christine? Ang pinaka matinding tinamaan ng tubig baha yung sa 3rd District, especially yung Libon, Huas, Pulangi. Talagang matindi ang tubig doon. Ang masyadong gaano kataas? Ilang meters po? Ang maabot ng bubong ng mga bahay. Opo. May mga nakita nga akong videos. Opo. No? Hanggang bubong. Wala bang casualty? Yun ang importante. So far, wala namang verified casualty or missing. At least dito sa Albay. Opo, dito sa Albay. Kasi di ba lagi yung ating ating goal is zero casualty palagi. Kaya laging advance yung ating preparations dito. Ano pang mga lugar other than 3rd District? Halos actually almost areas dito sa Albay. Lumubog sa tubig na nag-umapaw yung mga ilog. Opo. Yung Malinaw, di ba? Laging ganon. Malinaw din sa 1st District. Lumulubog din yun sa baha. Opo.
ano rin po, lumulubog din yun sa baha. Oo. Sa ngayon kasi medyo parang di pa passable doon. Okay. So dito sa lungsod ng Legazpi, may mga areas din po. Kasi ako nga, nag-ikot kaagad kami ni Mrs. ngayon. At nakita natin, may mga lugar, hindi na kami dumiretso dito sa Piñaranda Extension kasi lampas tuhod pa yung baha. Ano yung mga pinakamalalim dito? May mga areas dito like yung perennial na binabaha sa Orosite. So yan ang area yan, talagang mataas yung tubig. Hindi nga ako dumiretso ngayon eh. Mataas pa yung tubig. So may mga areas din na medyo nag-subside na yung tubig. Okay. May data po kayo, Bong Albay, kung ilan yung mga naging evacuees natin, number of families? Meron kaming initial data from submitted by respective LGUs. Opo. So far, kagabi as of 9 p.m., meron tayong 17,095 na individuals or 4,948 families. Kasama na yung Legazpi niyan? Kasama na po. Kasama. So total Bong Albay na po siya? Opo. Initial pa lang po ito. Initial. Kasi wala pa yung Malinaw, Manito, Inubatan, Uwas, Pulangi, and siguro yung Ligaw, ano na rito. Kasi busy rin siguro sila sa ginagawa nila. Opo. Kumusta naman po yung pagkain? Kasi laging yun ang, di ba? And lagi naman naka-standby at ready yung ating DSWD, di ba? Since nag-declare naman po tayo ng state of calamity, so magagamit na ng respective LGUs yung ano nila, yung budget nila for this kind of so una muna siyempre ang first responder, yung mga LGUs. Opo. Then pag nagkulang ng support, automatic nandyan yung national government. Provincial government po, mag-augment niya. Then kung kulang pa, ihingi tayo national. Opo. So right now, we have enough itong mga kinakailangan na pagkain, support. As of now, tamang-tama pa rin po. Kumusta naman yung ating mga political leaders dito? Kasi nalaman ko na may bago tayong gobernador. Kasi acting governor because of the suspension. Kumusta si acting governor Narinig ko nandito kagabi? Opo, nandito kagabi. Actually, Linda Bungao. Baptism of fire. Baptism of fire, sabi niya. So napalaban kaming dalawa. Opo. Nandyan. Kausapin natin. So anyway, maganda naman yung operations ngayon. Okay naman po. Smooth naman. Opo. So, yun. What about yung mga distraction po ng flooding? May mga initial na po kayo? Reports na galing sa field about yung mga bridges natin dito o may landslide, gano'n? O nasirang bahay? Meron na pong may advance info, landslides, tapos may mga nasira tayong slow protection, may mga kalsada, bumagsak. So yun po ang initial na report. Kasi sabi ko doon sa mga mag-assess, mga engineers namin, kung pwede na kayong lumabas, mag-ikot na po kayo. What about yung Manito? Kasi laging may mga landslides dyan. Ngayon wala na? Wala pa pong report. Wala pa. May initial damage na po kayo? Wala pa na reports? Kasi mag-assess pa lang. Mag-assess pa lang po. Yung clearing operations natin, yun po ang immediately ginagawa na ngayon. Kasi po. Yung sa agriculture, sa agriculture, nag-umpisa na rin silang mag-assess. Mag-ikot-ikot sa damage sa mga agriculture. Lalo na, siyempre, yung mga tawag sakahan natin. So, nasa assessment kayo ngayon. So, ang importante, wala pa tayong report ng casualty. Yan po. Sana zero uli. Diba? Yung goal natin. Kahapon at kagabi, ano yung peak ng Kasi nakatulog na rin ako. Sabi kasi sa report, mga 11. Pero pag 2 o'clock yata, parang humampas yung malakas na hangin. May mga natumbang ang mga kahoy. Kasi parang nakapasok tayo doon sa yung Langilang sa Bicol, yung pakpak ng bagyo. Nakapasok pa rin kahit lampas sa atin. Okay. Kasi malawak malawak siya.
Yung yung hangin dito, hindi naman masyadong 'di ba typhoon signal number 2 din tayo? Opo, may mga parte ng province like from Rapu-Rapu, First District. Yun ang medyo malakas. Opo. So yun ang ina-assess ninyo ngayon, yung extent ng damage. Opo. Engineer, maraming salamat po. So balik na po tayo mga kababayan. So that ends our short video ngayong umaga sa ating pag-ikot-ikot. Mabuti naman wala man pong casualty as of this time. Pero sana, sabi ni Engineer Baclao, sana sa pagpasok ng mga reports galing sa mga municipalities, sana walang nadisgrasya. Pero po, talagang dito po zero casualty ang goal palagi. Kaya umaambon-ambon pa lang po, suspended na agad yung klase, suspended yung trabaho para yung mga tao naka-safety na sila lahat sa kanilang mga bahay. At yung mga bahay naman po na hindi maayos, yung mga families po na prone sa landslide, sa flooding, dinadala na po sa mga evacuation centers. So ganun ka-ready palagi dito po sa Albay. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.